Kung ano nangyari, nakita mo ba sila? Nakita ko sila, Itay. Natsyempohan ko sila. Talaga pala nakakaawa sitwasyon nila, Itay. Lalo sila nakakaawa ngayon. Anong lalong nakakaawa ang ibig mong sabihin? Nagtutulak sila ng kariton. Huh? Nangunguha sila yung maaaring ibenta. Pinagtatrabaho sila kasama niya sa bahay. Ang babata pa nun lang. Wala nakakaawa yung sila. Lalo ko sila gusto tulungan, Itay. Paano? Paano mo silang tutulungan? Huwag mo sabihin, aampunin mo yung mga yun. Kung tayo nga, hindi natin malaman kung saan tayo magtatago. Palak mo pang ampunin yung mga yan. Hindi ko naman sinabing aampunin ko sila eh. Pero hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin ko para sa kanila. Ay, Australia. Hindi ko inaalis sa iyo tumulong. Pero alalahanin mo naman yung katawan mo, anak. Huwag mo guluhin yung isip mo sa kanila. Hindi, Tay. Ito na talaga ang pagkakataon. Para kahit pa paano matubos man ang kasalanan yung nagawa sa kanila. Australia, bakit ganun? Ganun nga, Itay. Kailangan tubusin ang kasalanan ng isang tao. Kaya, kahit pa paano, mababawasan mo lang parusa sa kanilang langit. Anak, huwag mong idamay ang sarili mo sa mga kasalanan ko. Ako may kasalanan, hindi ikaw. Hindi, Tay. Pinangako ko sa sarili ko. Kahit anong sakripisyong gagawin ko para sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Ganun ko kayo kamahal, Tay. Lahat. Gusto ko tapusin ang kasalanan ninyo. Pinagdurusa sa mga walang niyang kuang. Uy, okay yan. Mukhang doble-doble ang swerte ninyo mga bata ngayon, ha? Biruin ninyo, nakuha nyo na yung kariton ninyo. Tapos, eto, binigyan nyo pa ako ng malaking pinagbentahan ninyo ng botit dyaryo. Siguro, hindi kayo nakita ng mga sindikato, no? Opo, hindi po talaga kami nakita. Eh di magandang ginawa ninyong pag-iwas sa sindikato. Opo. Naku, pag ganyan na ganyan, magkakasundo tayo. O sige, pwede na kayo kumain. May natira pa diyang kanin at saka konting sabaw. Tignan na lamang ninyo ng patis, ha? Buti na nakapag-abot tayo ng pera kay Jadena. Kung hindi, siguradong wala na lang tayong kakainin. Tsaka narinig mo yun? Sabaw at saka patis na lang ang tinira sa atin. Pagbayaan na natin. Pagsiga na natin kaysa naman sa wala tayong kainin. Paano ba yan? Wala na si Tirong. Eh ano sa akin kung wala na si Tirong? Wala nang magmamahal sa'yo. Ay nako, pwede ba Butche? Tigilan niyo ako? Hayaan mo. May kapalit naman eh. Ayan. Si Munggoy. Sabi niya sa akin kanina, unang tingin pa lang daw niya sa'yo. Type ka na niya. Totoo yan, Kuring. Hindi Kuring. Kuring. Pingin. Pwede ba kita imbitahin mamasyal? Pwede. Pwede akong imbitahan. Talaga? Pwede kita imbitahan? Oo, pwede akong imbitahan. Pero hindi ako sasama. Diyan na kayo, nakaka-istorbo kayo. Magandang gabi ho, mag-isang na. Bakit kayo lang? Nasa si Gorgo? Pinauna ho kami dito. Dito lang daw ho kami magkita-kita. Wala akong panahon para hintayin siya. Maupo kayo. Sasabihin ko na sa inyo ang misyon ninyo ngayon pa. Sige na. Kailangan hanapin niyo si Bando. Si Bando na naman, Madam Sonia? Nagkamali ako eh. Pinabayaan ko makatakas yung anak niya. Akala ko kasi hindi ko na siya kailangan.
Pero nagkamali ako dahil kailangan ko pa pala siya. Kaya't hanapin niyo siya. Sabihin niyo rin kay Gorgo, huwag siyang tatamad-tamad. Kayong dalawa, balita ko mga tamad din daw kayo. Pag-uusapan namin ni Boss Gorgo yan. At umasa po kayo, Madam Sonia. Sa lalong madaling panahon, ihaharap namin sa ang pando na yun. Yan ang gusto ko. Mabuti kung ganon. At sabihin niyo dyan sa Gorgo na yan, oras na dumating siya, puntahan niya ako dahil gusto ko siya makausap. Makakarating ho, Madam Sonia. Siguraduhin mo, ha? Isa ka pa. Ito pala ang stress, Marco. Ganito pala kasakit ang bunga ng mga maling desisyon. Ito na naman talaga, hindi ba? Kapag nagigipit tayo, yung pinakamagana para ng ginagawa natin. Desisyon pabor sa atin. Bakit ayaw ni Emil pakita sa akin ang aking anak? Bakit niya pinagkakait sa akin? Ako man nasa kalagayan niya yun. Baka siguro ganun din yung ginawa ko. Lorraine, binigla mo siya. Ang tagal mo na wala tapos. Oo. Kasalanan kasi nung batang yun eh. Sinong bata? Yung muntik ko lang nabundol. Kung hindi ko siya nakita, hindi ako magkakaganito. Ginugulo niya yung damdamin ko, yung isip ko. Nakahawakan ko siya nang makita ko siya. Para bang pakiramdam ko yung isang ina na nagnanasa sa kanyang anak. Baka yun ang anak mo. Man. Mabuti ang kalagayan nila Roma at na Emil. Hindi magiging palaboy ang kanilang mga anak sa lansangan. Batang nasakanday ka mo. Bakit hindi mo inalok na ampunin? Inuwan. Yun din ang gusto kong gawin eh. Hindi na iniisip ko. Pero hindi ko nga siya makita. Pabalik-balik na ako doon. Ito yung batang naman. Yung kulod niya ang isip ko, ang damdamin ko. Gusto ko siyang ampunin.